Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, mga minor de edad na babae pambato ng isang bar sa pier sa Maynila. Halos lahat kami galing Bulacan. Yung iba sa Cebu, mga Bisaya yung iba. So hindi naman safe tissue, sir eh. Opo. Sexy lang po yun, sir. 13 lang po. Nagtayo ng bar sa Angeles, inaagawan daw ng negosyo. Kinikita ng bar, hindi mababa sa 20 mil. Kung minsan, umabot ng 30, ganun. Sa araw-araw na kinukuha nila. Asan yung kasama mo? Mga armadong goons, 3 taon na raw nagahari-harian sa isang subdivision sa Cavite. Kahari-harian sila doon sa lugar ng Queens Row at saka nang papalaya sila ng mga residente ng Queens Row na wala namang basihan. Sila yung kumukubra ng mga bayad doon sa mga gate ng Queens Row, no? Sila po kami sa inyo? Hindi naman po ako masari, sir. Hindi na po ako masari. Bakit ang buka? Ha? Dito. Gulo-gulo-gulo-gulo-gulo. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Doon sa pier sa Maynila matatagpuan daw ang kapirasong langit. Dinarayo ito dahil may mga anghel daw na makikita. Naku, isa ba itong imala o pang-aabuso sa mga bata? Tayong mga tao may kanya-kanya raw anghel de la guardia na gumagabay sa ating buhay-buhay. Mga anghel at kerubing kung sila'y tawagin. Pero sabi nga ng isang kwento, meron sa kanilang tila na pariwara. Kaya't ang mga kerubing ipinatapon daw ng langit sa lupa. At ang balita, may iilang bumagsak sa Maynila. Ang ilang kerubin dito nga raw lumanding sa bandang pier. May isang bahay aliwang kasi rito na kung tawagin, Villa de Angels. E saan nga bang lupalop galing ang mga naligaw na anghel? Halos lahat kami galing Bulacan. Yung iba sa Cebu, mga Bisaya yung iba. Lumipad galing probinsya dahil sa inakalang langit ang buhay sa Maynila. Pero handa na raw talikuran ng tatawagan natin si Charity, ang madilim na mundo na maling akala. Nirecruit ako doon. Papunta ko doon, sabi nila waitress daw, pala may table din pala. Pumasok na rin ako. Kesa naman umuwi ako, hindi ko rin alam kung paano umuwi. At ang katumbas daw ng pinasok niyang trabaho, impyerno. Pag wala kang ladies, wala kang kita. Pag di ko na kaya, yun, nasusuka na ako. Tapos, minsan nakakatulog na ako sa table. Pag meron kang bali, hindi ka pwedeng umuwi. Kasi ang isip nila na tatakasan mo sila. O ang lupit! Sa loob daw kasi ng bilya, may iba pang kerubing na tila nabubulag ng huwad na langit. Merong 14, 15, 16, ganyan. Pero may minors talaga. Meron talaga. Por Diyos por Santo, himalang may mga minor de edad sa lugar na tulad dito. Binitbit ng asset ang aming kamera para mapatunayan ang sinasabing reklamo. Unang-una, pagdating sa lugar, bago ka pumasok sa bar, sa kalsada pa lang, meron na nakaabang na mga babae. Mga sexy yung suot. Una, kakausapin ka nila, tapos kayayin ka na nila pumasok sa loob. Aba, ang mga itinuturong kerubin, nakamini. May mga upuan sila dun sa kaliwat kanan. May gatas pa man sa labi ang iba sa kanila, pero ang nasa ibabaw ng mesa, serbesa. Napakababata pa talaga ng edad nila.
Ngayon, pag umorder sila ng beer, ng ladies drink nila, automatic yun, may kasama ng 5 pirasong lollipop. Pampawala daw ng lasa ng pait ng beer. Tila napapasubo raw sa makamundong trabaho ang mga babae sa Villa. Pero walang candy o lollipop na pwedeng makabawas sa pait ng kalunos-dulos nilang ginagawa para kumita. Pinasok rin namin ang katabing bar ng Villa. Mukhang mas nag-aapoy ang mga eksena sa lugar na ito. Kung sa kabila raw kasi mga kerubin, dito naman umaariba ang mga dancing queen. Pag maraming customer, tsaka pag ginaganahan sila, pag yung mga medyo lasing na sila, nagpapakita sila na masisela nilang bahagi ng katawan. Sa gabi, tila isa itong madilim na kanlungan. Pero pagsapit ng liwanag, maaninag ang totoo nitong larawan. Nakapinit pa ang mga pintuan. At ang makikislap na ilaw sa gabi, nakapatay ng aming datnan. Wala ang mga babaeng kagabi buhay na buhay. Dahil sa oras na ito, ang pagal at murang katawan nila maaaring nakahimlay pa. Pagsapit ng hapon, ang pintuan ng langit Villa bumukas na ng unti-unti. Unang lumabas sa mga umano'y alipores na tagalinis. Maya-maya pa, namata na ng aming kamera ang mga kerubin ng Villa. Pasimula na kasi ang gabi, kaya't bagong gising na sila. Samantalang sa pier ng Maynila, patapos na sa trabaho ang ilang istibidor at pahinante. Kaya't para maakit sila na sa Villa muna at tumalaw, binuksan na muli ang mga nagkikislapang ilaw. Ang mga tinatawag na angels ng Villa, handa na. Isa na naman daw itong gabi para sa mga parokyanong bisita nila. Pero ang mga tauhan ng Manila Police District o MPD gustong ilayo ang mga tao sa tukso. Sa Maynila po, bawal na po ang burles. Ibig sabihin siya na hubaran. Sa Maynila po, bawal din po ang mag-empleyo kayo na isang GRO menor de edad. Ang tanggapan ng Business Permits and Licensing Office of BPLO ng Maynila, hindi rin daw ito binigyan permiso. Yung permiso naman, lahat siyang permit na yan para sa pagtitinda lang ng alak. Wala tayong permiso para sa pagpapalabas ng mga malalaswang. Kita ang lahat. Animoy hulog sila sa langit dahil ang dalawang tanggapang ito ang mamumuno para sagipin ang mga nalilinlang na anghel sa lupa. May impyernong naghihintay sa mga dapat managot sa reklamo, pero ang mga anghel na nasa loob ng Villa may tuturing na mga biktima. At sila ang sasagipin ng mga pumapaspas na operatiba. Susunod!